Sariwa pa sa isip po ang bagyong Ondoy noong 2009. Ang mga larawang ito ay kuha pagkatapos ng bagyo. Dito makikita ang sari-saring basura, plastic, styrofoam at ilang pang non-biodegradable items. Ito ang itinuturong dahilan kung bakit nagbabara ang mga drainage. Ito ang dating basurahan sa Montalban, pero ngayon pinasarado na daw siya nila. Kung mapapansin natin sa video na ito, marami pa ring mga plastic ang naririto sa kabila ng matagal ng panahon na ito ay naipasara. Patunay lamang na ang plastic ay mahirap matunaw sa kabila ng paglipas ng panahon. Tinatayang ang Metro Manila ay lumilikha ng 7,000 metric tons ng solid waste araw-araw. Sa bawat pagtaas ng ating populasyon ay karagdagang basura naman ang maaaring malikha. Nito lamang Enero ng kasalukuyang taon, napabalita ang Muntinlupa bilang kauna-unahang bayan sa Maynila na nagpatupad ng ordinansa na nagbabawal ng paggamit ng plastic. Alamin natin kung ano ang masasabi ng kanilang officer about sa city ordinance na bawal ang plastic. Paano ba nag-come out yung ordinance ng Muntinlupa? Mga nagdaang taon, nagkaroon ng yung fish killing dito sa Laguna Lake. Dahilan is yung mga plastic na nakakain ng mga isda. Dalawa yung bagyong Ondoy. Then pangatlo, para maka-reduce na rin tayo ng basura natin. Ano nga ba ang ordinansa na bawal ang plastic sa Muntinlupa? Na-regulate its utilization on wet goods. Pero sa dry goods, talagang totally ban siya. Sa fish, sa meat section. We allow them to use pero isang labo na plastic. Pero once lang. Yung ganyan na plastic. Mga recyclable, reusable, we allow them. Ito ang halimbawa ng mga containers na ginagamit ng iba't ibang establishmento dito sa lugar ng Muntinlupa. Makikita rito ang iba't ibang klase ng disposable bags mula sa iba't ibang supermarket, ang mga supot na ginagamit sa mga fast food chains, at meron ding styrofoam na ginagamit. Pero ito daw ay galing sa sugarcane, so ito ay maaari ding matunaw kaagad. Tingnan naman natin kung anong masasabi ng supermarket ukol dito. On the first day of the implementation of the No Plastic Ordinance in Muntinlupa, how did your store react to it? And how about your customers? MOB project of SLM is that we don't use plastic bag every Wednesday. We've been doing it already for our key stores. The difference with the ordinance of Muntinlupa is that it will be every day. Muntinlupa customers are also customers of our other supermarkets. That's why they are already aware with this kind of project. But we still receive negative comments from customers, but only minor complaints. And overall, the customers are very supportive with the ordinance. Maganda na malaman din ang reaksyon ng mga tao ukol sa ordinansa ng pagbabawal ng plastic. Pinuntahan ko ang palengke sa Alabang at sa Muntinlupa upang marinig ang opinyon ng mga tao dito. Marami po ba na yung nagrereklamo? Kasi hindi nila alam na magdadala ng mga bag. Hindi ka Muntinlupa, alam, pero hindi ka ibang lugar, hindi alam. Gagalit na, ako nagalit. Pero sa inyo po, mahirap po ba yung naka-paper bag? Maganda nga, kaya lang mahal naman plastic, mura lang. Tapos lalagyan mo ng mga ilang piraso, sisira na. At ano po masasabi ninyo dito sa city ordinance ng Maganda. no plastic? Maganda po sa inyo? Maganda. Bakit po? Maganda to kasi magamit sa paglalaba, pwedeng tapos yung mga plastic kasi nakabarasan. Wala naman po nagreklamo ng mga customer. Wala naman. Sanay na po sila. 10 peso, nabili nga sila eh. In favor po ba kayo doon sa no plastic? Maganda sana kasi wala naiwasan yung mga masyado ng plastic kasi sa mga Kaya hindi po kayo sanay? Hindi po kayo sanay? Siyempre medyo mahirap. Okay lang yan, taga dito kasi pare. Diba, nasa ay kami, bikutan, wala akong dalang plastic.
naman alam na ganun, di ba? Ito isang malaking mall dito sa Alabang. Susubukan ko na kunin ang opinyon ng mga tao ukol sa ordinansa ng pagbabawal ng plastic dito sa Muntinlupa. Mami Ellen, tanong lang po, ano po yung reaction natin dun sa ginawa ng paper bag yung mga supot dito sa lugar ng Muntinlupa? Okay lang. Para sa akin, maganda pag-ulit sa dati. Kasi para din naman sa atin sa environment. Hindi po ba kayo nag-complain nung mga bandang una? Hindi na ako magtataka kasi alam ko darating yung ganyan na babalik ulit sa dati. Lahat. Babalik ulit lahat. Kasabay ng paglipas ng panahon at pagdami ng tao ay ang paglala naman ng problema sa basura. Ang ginawa ng munisipalidad ng Muntinlupa ay tunay na kahanga-hanga. Maaaring marami pa rin ang kailangang isaayos sa proseso nila. Pero ang pinatupad na pagbabawal ng plastic ay isang magandang halimbawa at umpisa. Sana ang programang ito ay magpatuloy at hindi lamang maging ningas kugo ng bawat isa sa atin. Mas magiging maganda ang epekto kung lahat tayo ay susuporta. Ito ang paghamon sa bawat isa sa ating mga Pilipino. Tao din naman ang dahilan kung bakit nagkaroon ng problema sa basura. Dahil sa kawalan ng disiplina. Kung di tayo susuporta sa mga proyekto upang maiwasan ang basura at baha, baka tayo ay malibing sa basura na ating ginawa. Kaya nga, ang aking sigaw, bawal ang plastic!